In terms of engine support o transmission support, okay naman yung mga replacement. Pero don't expect too much na maibabalik nila dun sa dating vibration yung engine. Lalo na kung automatic yung inyong sasakyan. So sabihin na natin kung original yung ilalagay ninyo, pwedeng maibalik niya up to 100 to 95%. Kung replacement naman, siguro mga 90 to 98%. Kung yung rebushing, well, minsan mas mababa pa do sa 80%. Sa 90%. So, depende talaga, no? Pero yun nga, kung original, syempre, yun talaga yung pinakamaganda, no? And sana, kung magpapalit man kayo, isang set. Kumbaga, lahat palitan ninyo para makuha nyo talaga yung maximum na gandang vibration sa inyong sasakyan. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun meron tayong na-receive na question na related sa engine support o sabihin natin doon sa pinaka-support ng makina at transmission. And yun nga daw, okay daw bang bilhin yung mga replacement? Actually, nakabili na rin ako ng mga replacement at okay naman sila, goods naman din yung performance nila. Yun nga lang, don't expect too much. Yun lang yung maaano ko sa inyo, no? Okay siyang bilhin kung gusto niyo lang maayos, pero kung gusto niyo maibalik do sa dating vibration, hindi siya yung ideal. Syempre, iba talaga yung performance nung original. So siguro bigyan ko lang kayo ng konting idea with regards dun sa sabihin na natin yung i-spend ninyo, no, at yung i-expect ninyo. So sabihin na natin sa original, halimbawa sample, presyo niya mga 2,000 pesos, yung transmission support. Now, yung replacement naman, mga 1,000 pesos. Yung rebushing, mga 500 pesos yan. Ganyan. So, ganyan yung range ng presyuhan. So, sabihin na natin doon sa original na 2,000 pesos, pwedeng maibalik niya ng mga 95% pataas yung dating ganda ng vibration. Now, kung doon naman sa replacement, pwedeng mga 90 to 95%. Ganyan. O 98% yung may babalik niyang ganda ng vibration. And kung rebushing naman, dito medyo minsan bumababa talaga. So yan yung scenario, no? Yan yung may experience ninyo based dun sa bibilhin ninyo. Pero ang advice ko sa inyo mga paps, no, kung sakaling magpapalit man kayo ng transmission support o engine support man yan, laging isang set talaga. Okay, huwag kayong magpapalit ng paisa-isa lang. Kasi ito ang scenario dyan. Ang problema kasi pag paisa-isa ang palit ninyo dyan, halimbawa, bago yung engine support ninyo, may problema yung transmission support ninyo. Ang tendency nun, so magbabibrate yan, magbabibrate na matindi yung inyong transmission support. So, ibabibrate niya yung engine ninyo. So, ang ending, mabilis din masisira yung inyong engine support. So, kumbaga ganun yung scenario niyan, ano? Kumbaga dapat isang set kasi magkakamag-anak yan. Pwedeng halimbawa, masira man yung isa, after ilang buwan o ilang linggo, yung isa naman yung masisira. Ganun yan magkakamag-anak. So pag nagpapalit talaga niyan, ideally, isang set. Yan, isang set palagi. And sabihin na natin yung original, siya yung pinaka-perfect yung tigas or lambot ng goma para doon sa engine na yon. Kaya nagiging maganda talaga yung vibration. Yan. And yung replacement naman, minsan nakukuha nila, minsan hindi. So, yun yung medyo problema, no? So, yung original talaga, yung goma ng original, hindi talaga nila makuha yung tamang timpla. So, yan yung scenario, no? Hindi talaga nila ma-perfect yung pinakatamang lambot or tigas nung ating support, no? O yung goma. So, ang ending yun, pwedeng, kasi pag masyadong maluwag o masyadong matigas, parehas magbabibrate. Okay, so pag nakuha mo kasing tamang tigas at lambot, perfect yun. Maganda yung magiging vibration. Now, may mga magre-recommend nga yan, rebushing mo na lang, mas matibay. Oo, pwedeng mas matibay. Yun nga lang, ang problema, pwedeng masyadong matigas. So, ang ending, mas ramdam mo yung vibration. Kaya nga pag automatic yung kotse, nag-a-advise na kagad yung nagre-rebushing na, don't expect too much. Parang ganun, nagsasabi na kagad sila kasi nga, automatic yung kotse ninyo. So kung automatic ang kotse ninyo, go for original talaga. Okay?
Now, may mga scenario din dyan na halimbawa yung sa akin before, ay naikwento ko na yata sa inyo to, no? Pero ulitin ko na lang din sa mga hindi pa nakakapanood. Ang ginawa ko, yung engine support kasi nasa 8,000 pesos ang original. Then, yung kanyang replacement is nasa 1,500 lang. So, napakalayo nung difference. Pero yung transmission support, sabihin natin 2,000 yung replacement, tas 2,500 yung original. Tapos yung center naman, 1,800 yung original, 1,500 yung replacement. So, ang ginawa ko, naging option ko talaga doon is bumila ako ng original na transmission support tsaka yung center support kasi maliit lang yung difference. Tapos bumili ako ng replacement na engine support. So, okay naman. Naging okay naman yung performance ng kotse, no? At least pinalitan ko lahat. Yan. Again, kung hindi naman malayo yung difference, go for original talaga. Pero yun nga, napakalayo kasi nung difference. And actually, ano yan sa automatic transmission support talaga ang pinaka-importanting original. Yan. And kung kaya, pati yung center. Yan. Kumbaga yan yung talagang dapat na original. Sa engine support, minsan okay lang naman yung replacement. Pero depende talaga sa kotse. Yung sa case ko, okay lang kasi na replacement yung sa engine support. Pero may mga case din na dapat original din. So, yun. Kung kaya talaga, palitan ninyo ng buo, no, isang set. And usually talaga, nag-i-start ang problema sa support ng engine tsaka transmission around mga pinaka-early na yung 80,000. Pero usually, more than 100,000 kilometers naman yan. And kahit sabihin natin hindi ginagamit yung sasakyan, mga roughly, mga more than 5 years, talaga magkakaproblema na yan. Pero usually pag hindi gamit ang kotse, umaabot yan ng mga 7 years na okay pa sila. No? 7 to 8, baka mayroon pa ka 10 years pa eh. So kung hindi masyadong gamit yung kotse, yan, umaabot naman ng ganun. Pero usually, talaga yan, 100,000 kilometers dyan, magkaka-deteriorate na talaga yan, magkakaroon na kayo ng problema dyan. Or sabihin na natin sa mga hindi masyadong gamit, mga 7 years, yan, mag-i-start na kayo dyan. Tapos usually ang ma-experience nyo dyan sa mga front wheel drive, pag naka-start yung sasakyan, ma-vibrate na agad, bawa doon sa passenger side. Tapos pag kinambyo ninyo, magkakaroon siya ng vibration, ba sa automatic to magkakaroon ng vibration sa pag nasa drive na siya or nasa reverse, magkakaroon ng vibration dito sa part ng driver side naman. Tapos yun na yung mga sign nun. Tapos kung sakali namang kumakalubog naman pag atras abante kayo, center naman yun. So yan yung mga indication na may problema na kayo sa support. So sa mga magkakaroon ng problema dyan, dalhin nyo lang, and usually physical check naman yan. So makikita naman yung goma dyan kung meron na siyang crack or talagang matigas na. So mahahawakan naman yan at makikita naman yan kung talagang palitan na. So kung magpapalit man kayo, yun nga, again, isang set talaga. Para at least pag nasisira man, isang set lang ulit. Para talaga, isang gawaan na maayos yung kotse ninyo. Okay mga paps, no? Sana nakakuha kayo ng konting idea with regards to support. And I think, pasensya na kung pangalawang sagot ko na yata ito. Pero still, may nagtatanong pa rin, so kailangan nating sagutin. Kung may question kayo regarding sa support ng engine, comment down below na lang, pag-usapan natin yan. Salamat sa panonood, keep safe mga paps.